O, maginaw ba mga folks? Well, asahan pa rin mga pakulan sa Central Luzon kabilang pa rin ng Metro Manila at Calabarzon, epekto pa rin ng ating sea line at umiiral ito asahan sa mga hanggang this weekend. Pero bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng katamtaman at maalinsangang panahon. Isolated rain showers, mananatili. Posibleng may pamumuo na tropical wave nitong darating na weekdays atin pa rin babantayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 21, 2023. Oras ng ating voice prop ngayong umaga ay alas 9:59 na ng umaga. Well, mula kaninang madaling araw ay masarap sigurado ang himbing ng inyong pagkakatulog mga folks, lalo na dito sa atin sa Metro Manila at ilang karatig ng Central Luzon hanggang sa ilang bahagi ng Calabarzon sa may bahagi ng Batangas, Paranaque hanggang Cavite areas. At siguradong yung iba sa inyo ay hindi pa rin makabangon dahil sa maganda at breezy, cold breezy ang ating temperatura ngayong umaga. At sa ating current conditions, sa overcast po, gloomy po napaka-humid po at mostly cloudy ang ating umaga, ngayong umaga. At makikita yung humid na ito ay malamig na humid po dito sa Metro Manila. Pero pagdating sa bahagi ng Visayas at Mindanao, yung humid sa kanila ay mainit na humid. Dahil ang ating outside humidity ay mataas, pero yung ating temperatura naman ay napakababa, nasa 26.2 degrees Celsius. Ibig sabihin yung humid dito sa Metro Manila ay malamig na humid ito. Di gaya sa ibang bahagi ng bansa na mas mainit, gaya ng Zamboanga, mataas ang temperatura at mataas din ang kanilang ang humidity rather. Ibig sabihin lamang ay mahirapan na matutuyuan sila ng pawis. Kaya wag masyadong magpapawis mga folks, lalo na sa mahumid na mainit na humid ang areas ninyo. Di gaya dito sa Metro Manila ay okay lamang. Bukod sa current conditions ay napakababang temperatura na naitala sa amin kaninang 4:56 AM na umabot sa 25.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo katamtaman lamang at comfortable na temperatura na ito may tuturing sa amin sa Caloocan at 32.3 degrees Celsius kahapon ito ng tanghali, 12:28 PM. Kaya ibig sabihin manatiling mababa ang heat index ngayon na since naitala sa amin kahapon at 42.2 degrees Celsius lamang. So medyo mainit pa rin ang maituturing. Kung official lang ang pag-uusapan, pero sa amin, comfortable na yan. Pero pag itatabi natin sa heat index ni Pag-asa sa iba't ibang weather stations, ay nangunguna po ang areas ng Dagupan na umabot sa 49 degrees Celsius ang grabeng heat index sa kanila. Nasa 49 degrees Celsius. So, halos sa ibang ng Pangasinan, despite na umaabot ang ridge ng shear line nakakaranas pa rin sila ng matinding alinsangan at mataas na heat index na nasa 49 degrees Celsius dyan sa may Dagupan, Pangasinan. So, wag pa rin pakambante. Naasahan pa rin ang ganyang kataas. Pero dahil ngayon ay medyo malawak po ang kaulapan na ngayon na nagpapaulan sa Central Luzon, kabilang na ilang bahagi ng San Fernando, Pampanga, dyan sa may east portions ng Quezon Province hanggang dito sa bahagi ng Metro Manila nga ay mas lumalamig ngayon. Bagamat sa may bandang Dagupan, medyo hindi pa masyado dama ang lamig dyan, ay asahan pa rin ang magiging maliwalas at maalinsangan pa rin ang panahon. So very dynamic pa rin ang umiiral despite na meron tayong northeasterly wind flow sa may hilaga ng Luzon. Sa ating PH Extremes and past 24 hours, nangungunang ang Zamboanga Peninsula na napakalinsangang temperatura sa kanila na nasa 36.4 degrees Celsius. Sa Baguio City ay stationary lamang sa 17 degrees Celsius na itala sa kanila sa Baguio City since past 24 hours. Sa Inola naman, nangunguna dyan sa Quezon City sa Science Office o Pag-asa Office sa Quezon City
na umabot sa 87 mm ang total rainfall sa kanila. Pero sa amin kahapon ay dito sa Caloocan, West Grace Park ay nasa 34.5 mm lamang ang total rainfall sa amin. Pero ngayong araw ay mula kaninang hating gabi hanggang ngayong kasalukuyan ay nasa total of 15.3 mm lamang ang kasalukuyang naitala. At asang madadagdagan ito dahil mataas po ang ating water moisture sa Himpapawid base na rin sa aking weather station na nakokolekta based on humidity. So, ibig sabihin lamang nito, expected, mga maghapon, magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may inaasahang pagkidlat at pagkulog. Samantala, sa ating volcanic thermal alert status ay nakataas na naman sa high itong si Mayon Volcano. Silipin natin yung kanyang variable radiated power kung ilan ang inabot. So far, nasa 175 megawatts ang kanyang variable radiated power. So, stationary lamang sa pagiging unrest ng paglalabas ng magma itong si Mayon Volcano. So, stationary lang din magiging report niyan, pati pagdadaos-dos ng mga magma niyan at mga pyroclastic materials. Halos mga stationaries lamang. Bisitahin nyo na lamang yung details dahil malinaw pa rin na nasa confidence na umaabot pa rin ng halos 100% yung kanyang confidence. Sa actual ay nasa 99%, so halos 100% pa rin yung confidence mula sa Moody's kay Mayon Volcano. So sa ating actual humidity, 89% po So napakataas po na ating humidity at ang ating atmospheric pressure ay mataas din at 1,013 hectopascals. Epekto lamang yan ng ating amihan sa Northern Luzon na umaabot sa Metro Manila. At sa ating high tide and low tide status, may 14 hours muli tayo at 58 minutes to high tide. So hanggang 14 hours po ay magiging mababa ang level ng tubig dyan sa karagatan ng Manila Bay. So medyo layo-layo muna sa ating maliliit na mangingisda sa Pampang dahil napakababaw po ngayon dyan. Sa ating air quality, medyo moderate. So magmas pa rin po tayo at 87 ang ating air quality index ngayong araw. So mababa po yung pag-usbog ng air pollution natin. Mababa, hindi siya masyado tumataas. Malamang nagkakaroon ng thermal trapping na naman sa pinakamataas natin na altitude. At sumasabay din kasi yung daloy ng hangin at pumapagitan din sa ating shear line. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:48 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:33 PM. At sa ating waxing crescent na po, almost magpo-first quarter na at 39% illuminated. Ay sisikat ngayong alas 11:39 AM at lulubog ito mamayang gabi naman at 11:02 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas sa 7 ng linggo, magiging maulap po at magiging drizzle rain at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang ating inaasahang maghapon. Hanggang bukas po yan, magiging maulap din na maghapon at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Localized thunderstorms din, inaasahan at parehong 100% ang tsansa ng pag-ulan. Pero bukas po ay magiging 71 to 100% ang tsansa rin ng pag-ulan bukas ng linggo yan. At sa ating 2-day highest temperature and lowest temperature expected ay 29 degrees Celsius lamang and lowest temperature ay nasa 24 degrees Celsius. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa ating infrared rainbow, Himawari 8 ay makikitang makakapal pa rin ang water vapor dito sa may Central Luzon kasama na ang Metro Manila at Eastern Luzon. Siyempre, tamay ang Isabela at Aurora region at ilang bahagi ng Quezon Province hanggang dyan sa bahagi ng Camarines Norte at Polillo Island. Expected dyan dahil sa tuloy-tuloy pa rin na shear line na umiiral sa atin dito sa may hilagang silangan ng Luzon na pumapagitan pa rin dyan ay asahan ang tuloy-tuloy ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Luzon, kabilang na ang Central Luzon, maging ang Metro Manila. Gaya kahapon, magiging maaliwalas pero magiging parte ito mostly cloudy ang umiiral ngayon dyan sa may extreme Northern Luzon, kabilang na ang Ilocos Norte, Apari, Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Batanes Group of Islands. Bukod sa hanging amihan ay magiging maulap din ang ilang bahagi dyan sa Metro Ligaraw, pababa na ilang parte ng Benguet, Baguio hanggang sa ilang bahagi ng La Union at Pangasinan area. Maaring mamayang tanghali siguro o bago maghapon ay maaring sumilip ang haring araw dyan sa may bandang Ilocos Sur, pero panandalian ay mas mangunguna pa rin ang mga kaulapan
naiiral sa halos buong Northern Luzon, pababa ng Calabarzon area. So, damay pa rin talaga ang Metro Manila at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog, especially sa hapon. Siyempre, mula dyan sa Camarines Norte, sa parting Bicol Region, ay magiging maulap din at mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, dyan sa may bandang dulo ng Camarines Norte. Pero pagtawid ng Iriga ay unti-unting magiging partly cloudy at mga ilang kaulapan lamang, and the rest ng Legazpi City hanggang Sorsogon magiging katamtaman ang lagay ng panahon at medyo maaliwalas at maalinsangan sa parting ng yan. Magkakaroon ng mga isolated showers, epekto lamang yan ng trough na ito ng shale line ay magkakaroon lamang ng ilang kalat-kalat na pag-ulan mula Sipokot hanggang bahagi ng Iriga, Caramuan at ilang bahagi ng Catanduanes City. Pero mula dyan sa may bandang Tabaco City, Bakakay hanggang Sorsogon magiging partly cloudy at mas mangunguna pa rin ang katamtaman lagay ng panahon sa kanila dyan. And the rest ng buong Mindoro, magiging maulap na rin unti-unti ang panahon ninyo dyan. So, isolated din at mga kalat-kalat na pag-ulan. At mula Coron, Palawan hanggang all the way hanggang Patarasan ng Palawan ay magiging katamtaman din, maaliwalas at medyo malinsangan din ang iral dyan sa inyo. So, magkakaroon man ng isolated showers sa hapon o sa gabi ay mga panandalian lamang ito. And the rest ng Southern Luzon mula Marinduque hanggang sa areas ng Romblon area at Masbate, magiging partly cloudy, mostly cloudy ang ilang bahagi. At mula sa may bandang Panay Island and the rest ng Western, Central at Eastern Visayas, magiging katamtaman na lagay ng panahon at maalinsangan ang lagay ng panahon. Isolated and forecasted na mga pag-ulan ang iiral sa maghapon sa buong bahagi ng Visayas. Magiging typically light to moderate showers. Wala tayong nakikitaan na heavy rain potential. Kung sisilipin natin ng infrared, heavy rain potential, maaliwalas po ang halos buong Visayas area. Mga isolate kalat-kalat lamang na mga ilang light to moderate showers lamang ang mostly iiral sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Region at Cebu. Lalo na sa katimugan nito at bandang Bohol. Sa may Leyte naman at bandang Tacloban at Samar Region, magiging maaliwalas at maalinsangan ang lagay ng panahon natin dyan. So, huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil hindi magiging katulad dyan sa Luzon na mas madalas kaming uulanin dito. And the rest ng Mindanao, ganun din magiging katamtaman at magiging maalinsangan din. So, halos mula bandang Visayas at Mindanao, hindi natin masyado isa-isahin na ito dahil generally magiging katamtaman at maalinsangan ang buong areas na ito ng Mindanao mula sa Zamboanga Peninsula, Mapadabao Region man yan, Sorsogon, maging sa areas ng BARRM o Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, magiging maalinsangan din ang panahon at ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan na naka-forecast lamang sa maghapon maging sa buong Northern Mindanao area. Siyempre, hindi din ligtas sa malinsangan ng Dinagat Island at Siargao Island sa bahagi ng Surigao del Norte all the way na Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan. So, lahat ng bahagi ng ito, maging ng Bukidnon, magiging maaliwalas, maalinsangan, at drier, humid po na mainit ang iiral dyan. Expected po dahil umabot nga po sa mahigit 36 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Zamboanga Peninsula. So, take note yan sa mga kababayan natin. Huwag masyadong bibilan at mag-dehydrate mga folks. Dahil typically, pag mga ganitong season, mas mainit o parang dry season sa bahagi ng Mindanao. So, take note yan mga folks. Well, hanggang ngayon, base sa ating West Pacific Basin, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, na natiling insignificant yung binabantayan natin dito. At although na natili pa rin hanggang 10 to 20%, yung di sa may bandang southeast ng Guam, ay patuloy pa rin natin monitorin ito dahil gaya nga akin ng sinabi, mga 2 days ago pa, ay at least mga hanggang October 25, 2023 natin malalaman yung significant ng pamumuo ng tropical wave na ito sa may bandang southeast ng Guam. At kung titingnan natin sa iba't ibang bahagi ng computer models, maging sa tropical spectral model, sa global spectral model na ating ginagamit, makikita po ang mga ilang tropical wave dito mula bukas hanggang sa 25. According dito sa global spectral model ng GMA na nakikita natin sa data feed sa aking website, halos dalawa pa nga ito na nagpupuyo dito sa may bandang south ng Guam at southeast ng Guam. Pero very insignificant pa rin sa ngayon sa iba't ibang computer models. Bagamat nasa 1,008 naglalaro ang kanilang atmospheric pressure. So, babantayan natin to hanggang 25 ngayong month. So, halos titingnan natin bago magtapos ang month of October kung magiging significant ito ang binabantayan pa rin natin. Well, kung sisilipin natin kung tumataas ba ang wind shear nito
kung para masiguro natin kung magkakaroon ng at least maliit na tsansa of significant ang pamumuo ng ating binabantayan na tropical wave. Mukhang walang data pa na pumapasok sa aking wind shear monitoring natin, maging ng vorticity. Anyways, dahil wala pang naglalabas ng feedback mula sa data feed ng CIMMS at NOAA, ay mag-update tayo tungkol dyan. Samantala, sa ating computer models na ating ginagamit, makikita naman na very insignificant na po at wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave sa ngayon ayon kay GFS. Mga ilang malilit lamang na trough na namumuo dito sa may bandang southeast ng Guam, pero kay ECMWF, medyo may mga tropical wave tayong nakikita dito. Pero dahil disorganized at very inconsistent pa po yung pinapakita dito, so hindi pa natin makukonclude yan sa ngayon. Hindi gaya ng mga nakarang araw, medyo aggressive pa yung mga forecast nila. Ngayon, halos walang nakikitaan na anumang pamumuo ng low pressure area hanggang bago magkatapusan ng buwan na ito. Pero kay NABGEM na natiling medyo mataas ang probability ng kanyang forecast. Pero mas manipis nito, di gaya nung isang araw na mas aggressive po at mas lumakas yung kanyang circulation. Pero ngayon ay mas manipis nito at halos inconsistent na rin o disorganized na rin ang ipinapakita ng forecast. Pero nanatiling nasa tropical wave pa rin ito na kumikilos pa northwest. So halos sa 5 computer models na ating ginagamit, halos hindi na ito nakikitaan na ano mga banta o any tropical cyclone formation bago magkatapusan ng buwan ng October. Bagamat naiiba sa ipinapakita ng GMA dahil meron pa rin tropical wave na nakikitaan na kumikilos pa kanluran hanggang October 25 nga po ito. So titingnan pa rin natin sa mga susunod pa rin mga araw. This coming week, dito natin malalaman kasi na kung bago magkatapusan ay meron talaga mumumo o tuluyang wala tayong aasahang bagyo sa buong buwan ng October. Samantala sa ating drought early warning, monitoring natin ay nakataas na rin ang bahagi ng Zamboanga Peninsula bukod sa may bahagi ng Sorsogon, Davao Region at ilang bahagi ng Agusan del Sur na nakataas ang early warning na posibleng magkaroon ng dry spell sa areas na yan. At since October 19, 2023 ay nakataas pa rin na halos tumataas ang bahagi nito ng Sorsogon, lalo sa may bandang General Santos City area ay medyo natiling medyo mataas pa rin at sa may bandang extreme Northern Luzon sa may bandang Cagayan o Tugigaraw Zone. At sa ilang parte ng Pangasinan ay mayroon din tumataas din ng bahagya unti-unti yung drought index So sa pangkabuanan natin ay mataas ang areas nito. Pero sa ulan naman ay so far ay bahagyang tumataas ang parte nito ng NCR at ilang bahagi ng Calabarzon. At yan sa may bandang, lalo na sa may bandang Quezon Province, sa may bandang General Nakar at Kasiguran Aurora, bahagyang tumataas ang monthly rainfall natin dyan. Pero since October 19, ay makikita natin ng mas malinaw ay mataas ang inulan sa bahagi nito malapit sa Metro Manila, kabilang na ang Baler Aurora area at Kasiguran. At sa bahagi nga ng NCR at ilang parte ng Calabarzon, medyo mataas ang ating average rainfall since October 19, 2023 na po nito. So yung kanyang vegetation index natin, although medyo mababa pa rin sa bahagi ng NCR, ilang bahagi ng Aurora region, pero gumaganda naman ang pagtaas dito sa may bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pero yung maximum temperature o land surface temperature mataas pa rin, lalo na sa bandang dulo ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng Compostela, Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Cagayan Valley. At nandito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Sabado, October 21, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 21, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto ninyong malaman ngayong araw at ngayong umaga sa ating lagay ng panahon na hindi natin nabanggit ngayong umaga dito sa ating report at sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.